yung mantika lang talaga, hindi siya nakakaganda. Today is another day. Take 3. This is the third time na nire-record ko to. For today's video, this is also the first day that I ever, like, officially I'm trying or I'm using my vlogging cam, which is the Insta360. We're gonna go to Alriga to try Ilocos Empanada kasi I've heard and I've seen so many videos about the viral Ilocos Empanada na kahit sa other country, everyone are doing their mukbangs of Ilocos Empanada. And I heard merong masarap na Ilocos Empanada doon sa may Alriga metro station. So samahan nyo kami ng asawa ko. We are on our way to try Ilocos Empanada for today. So, nakalimutan ko sabihin kanina na from Diva Salon, lakarin nyo lang doon sa Delta, and then sa gilid ng Delta, doon nyo makikita yung place. I mean, yung Ilocos, Alriga, Ilocos Empanada. So, I'm back in the car. As you can see, galing ako doon. I placed my order, and ang daming tao. So, my order will take approximately 45, probably to an hour. And hopefully, by that time, pagbalik ko, medyo ready na yung order. Medyo gutom na rin kami kasi hindi kami nakapagtanghalian. And, ayun, mukhang success naman yung plano nating makatikim ng Ilocos Empanada. Parang ang payat-payat ko dito. Pero anyway, since matagal pa yung Ilocos Empanada namin, kain muna kami dito ng asawa ko sa Jollibee. Ayan, so naabutan na kami ng ulan and hindi ko na na-videohan kasi ang daming tao, tapos umuulan na nga. Tapos imabot din ng 1 oras mahigit yung pag-iintay. Kaya kanina kumain na kami sa Jollibee kasi hindi pa kami nagtatanghalian. Pagbalik namin doon, hindi pa rin ready yung order, pero nag-intay pa ako ng mga 15 minutes. Pero ayan, dala-dala na natin ang Ilocos Empanada. Sa bahay na natin i-taste test. Order ready. Ang daming masungit. Ang daming masungit doon. Hindi yung tindera. Masungit yung ibang customer. Akala mo sisingitan sila sa pila. Hindi nila na-realize meron pang ibang taong naunang pumila sa kanila or bumili sa kanila na nag-check lang kung ready na yung order nila. And we are finally back home. Andito na yung ating Alriga Ilocos Empanada. Bakit ko sinabing Alriga? Kasi from what I've heard, hindi natin siya mako-consider as authentic na authentic kasi may binago sa timpla niya. But definitely, this is an Ilocos Empanada. Umili ako ng 4 para pag mag-crave man ako, ilalagay ko siya sa freezer, and then pag mag-crave ako, i-air fry ko na lang. First thing you're gonna notice is, yes, ang laki. Kasi laki ng... Kita niyo ba yan? Kasi laki ng mukha ko. Second is yung amoy. Very strong yung amoy ng longganisa. So, hindi ko sure kung magugustuhan to ng asawa ko kasi hindi siya masyadong fan ng longganisa dahil pinagluto ko na siya one time ng chicken longganisa. Hindi niya masyado nagustuhan. Third na manonotice ninyo is, dalawa yung kulay ng suka. Hindi ko alam kung magkaibang timpla sila or iisa lang ang timpla, baka mas matagal na to, hindi ko sure, hindi ko alam yung science doon, pero baka nag-oxidize, naging ganito yung kulay, or ito ay bagong gawa. I'm really not sure. We're gonna find out. Ano ba yan? Nag-ano na ako? Anong tawag? Salivating. Oh, naglalaway. And buti na lang, meron pa ako natirang pineapple juice dun sa Jollibee dahil nga habang nag-iintay kami, dahil inabot kami ng mahigit 1 oras dito. Kumain na kami dahil nagutom kami. Without further ado,
i-start na natin dahil ito naman talaga yung reason ng vlog natin, di ba? Wait, excited ako. First bite, sabi nila dito mag-start dun sa pinaka-point niya. Bismillah. Well, wala pa akong masyadong malasahan kasi yung pinaka wrapper pa lang naman yung nalalasahan ko. Nakakain ko. Hindi ko alam saan gawa yung pinaka wrapper. Ngayon, try natin tong light color ng suka. Let's see ano magiging difference. Hindi ko masyado matikman o malasahan. Okay, medyo maanghang. Try ko na tong isa. Parang magkaiba sila ng klase ng suka. Ito muna. Mas bet ko to. Kata dito. Pero, same essence, suka. Walang nabago. Pwede na lang talaga sa ano. Subjective naman ang panlasa natin, di ba? So, sandali. Kailangan kong namnamin. Remind ko lang sa inyo, lalo na sa may mga cholesterol, maghinay-hinay kayo sa kain dahil talagang sip-sip na sip-sip niya yung mantika. So, siguro i-avoid ninyo yung sobrang mantika niya. I mean, i-avoid yung kainin yung side na puro mantika na lang. And siguro, lakihan pa yung servings ng suka. I don't know, hindi naman kasi siguro lahat merong suka na ganyan sa bahay. So, kung meron kayong ganyang klaseng timpla ng suka, good for you. Pero sa amin na wala, bitin. Hinahanap ko yung egg na part. Kasi ang nakakain ko ngayon puro ano, yung longganisa niya. Nasaan yung itlog? Pero masarap siya, ha? Saying hindi. Masarap siya. Ang init. Ayun yung itlog. Masaan dito? Oily. Sobrang oily. Bigay ako ng konting review. Oh, food vlogger. As a food vlogger. As a food vlogger, hindi naman ako food vlogger, so, okay mag-expect na laging yes, masarap. Because let's be honest, lahat ng food vlogger, majority ng kinakainan nila, for them, ay yes, masarap. Well, as I've said, subjective ang panlasa natin. So, kung para sa kanila, masarap. Pero siguro dapat disclaimer, lagi silang may disclaimer na magkakaiba tayo ng panlasa na posibleng ang masarap sa akin ay hindi masarap sa'yo. Siguro yun na lang yung the best disclaimer na magagawa ng ibang mga food vlogger. Anyway, to describe this, buti na lang may natira pa akong pineapple juice from Jollibee. Hindi nga ako food vlogger, so siguro yung opinion ko will not matter much. Pero, okay, as I've said, una yung maaamoy is yung longganisa kasi with all fairness, ang daming longganisa. Hindi ko nga makita yung itlog. Less yung gulay. Kasi sabi nila may papaya. I think this is the papaya. Very less yung gulay. More giniling. Less itlog. Well, there is another option. Pwede kang yung dalawang itlog, hindi ko alam ang tawag dun sa menu nila. Pero,
parang overload, egg overload, something like that. Dalawa yung ilalagay nilang itlog. Pero for someone na hindi ko na, kasi this is big enough for someone na hindi rin ganun kalakas kumain. This is more than enough. Not just big enough, but more than enough. Na actually, hindi ko siya mauubos. Plus, yung pinaka balot niya is, I think this is a flour with some, I think, egg or rice flour. I'm not really sure, but that's how, based on the texture is, yun yung tingin ko. So, heavy na siya, yung mismong wrapper niya. And then, ang dami niya talagang, I think lahat naman ng empanada or even mga lumpia, malakas sumipsip ng mantika. So, pag kinagat mo, ramdam at malalasahan mo talaga yung mantika. Pero kudos kasi malasa naman yung mantika. Hindi siya yung parang lumang mantika. So, that's a good one. Yes, medyo matamis. Hindi ko alam kung ano ang lasa talaga ng authentic na Ilocos empanada. Pero lahat naman tayo, meron tayong own variation ng ating mga menu or dishes. Like kahit yung adobo. Merong iba nag-aadobo adobo sa patis, adobo sa suka, adobong tuyo, adobong masabaw. But in general, adobo siya. So, same dito sa Ilocos Empanada. Ilocos Empanada siya, pero hindi siya yung same nung authentic sa Ilocos, I guess. Hindi ko pa siya natikman, pero from what I saw sa mga review ng iba, na hindi siya kalasa nung authentic Ilocos Empanada. And I guess it's true kasi matamis-tamis siya. Medyo manamis-namis yung kanyang giniling. And therefore, siguro, kaya nasabi nilang hindi siya kalasa ng authentic Ilocos Empanada. Pero, it's still an Ilocos Empanada. And, ano pa? Sakto lang. I-rate ko 1 to 5 or 1 to 10. Sige, gawin natin from 0 to 10. Nasa 6, I guess. Bakit hindi? Masarap siya. That's the reason why it's 6. 6-6 siya, kaya 6. 6-6, kaya 6. Dahil dun sa pag-iintay ko, of course, dahil din sa oil, hindi ko malasahan yung or makita yung gulay. More on giniling na lang siya and itlog. Pero I'm not saying it's not good. It's really good. But for me, 6 out of 10. Yung mantika lang talaga. Lalo na sa katulad kong mga trentahin. Nakakatakot kainin yung sobrang mamantika. Yun lang. Yun lang yung worry ko. And I think that's, kasi yun lang naman yun. Yun talaga siya eh. It's supposed to be oily. So, wala tayong magagawa doon. Hindi natin pwedeng basta baguhin. Kaya ako sinabing 6. Babalikan for sure. Kaya nga bumili ako ng 4 para pag nag-crave ako eh. Favorite? Magiging favorite? Hindi. Hindi siguro. Siguro ang favorite ko pa rin yung lumpiang toge. Sino mag-agree sa akin? Lumpiang toge pa rin is the best. Worth it? Yes, worth a try. Mahaba ang pila. Matagal lang waiting time. Inabutan ako ng ulan. Yung mga nagtitinda, they're doing their best. So, have patience with them. Hindi po madaling humarap sa tao at the same time nagluluto. So, magkaroon lang kayo ng konting pasensya at pangunawa dahil maliit lang yung pwesto nila, iilan lang ang tao, sunod-sunod ang order. So, it's impossible for them to deliver yung dinidemand ng mga customer na mabilis, na bilisan yung pagsaserve. Kasi talagang maraming orders. Nung umorder ako, as in, sobrang dami. And sa isang tao pa lang, katulad ko, 4 na yung in-order ko. Merong iba doon, 5, 6. So, please, have more patience, be kind. Maski dun sa kapwa ninyo customer, huwag kayong magsungit. Kagaya kanina may na-experience ako. At some point, yung way ng pagsasalita niya is, kasi akala niya sinisingitan ko siya sa pila. Pwede naman niyang sabihin na, Miss, pipila ka ba? Bibili ka ba? Andito yung pila. Kaso hindi. The way niya dineliver yung kanyang message is, excuse me, dito yung pila. So, hindi lahat siguro katulad ko na
mahaba ang pasensya. Merong iba, may pinagdadaanan sa buhay, baka gutom na kaya umorder na to. So, bawas-bawasan din ang pagsusungit. Hindi siya nakakaganda. Okay? So, yun lang. Food vlogger tayo. Wow! Congratulations! Kidding aside, nag-crave lang talaga ako kasi halos lahat ng nakita kong videos sa newsfeeds ko, puro kumakain ng Ilocos empanada. Bilib ako dun sa mga vlog about this, nauubos nila yung isang buong ganito. So, bilib ako. Siguro talaga super sarap nung gawa. At saka siguro hindi talaga masyado nagsisip-sip ng mantika, which I doubt kasi pinirito nga siya eh. At saka yung pinaka, ano ba ang tawag sa ganito? Wrap niya, talagang thick ang consistency. Ang tendency talaga is magsisip-sip talaga siya ng mantika. But yes, masarap siyang kainin habang mainit pa. Siguro yun yung best way na mauubos nyo siya, kainin nyo siya habang mainit pa. Sana nag-enjoy kayo, sana nagutom din kayo or nagutom ko kayo. And yes, it's a must try. Kung babalikan, siguro pag may cravings ka, like me, may cravings ako right now, na craving satisfied na ako. So, yung natitirang 3, i-freezer ko until sa mag-crave ulit ako. Pero hindi siya yung to the point na everyday mo siyang kakainin. Or let's say kahit twice a week. Siguro pag talaga nag-crave ka lang. So, yun lang. That's about it for today's video. I will see you on my next one. Bye! The last day goes, they expect and shrink.